Tunan ba kayo dun sa slide natin kanina? Yes. I hope that you are able to pass this on to your group, yung details ng network marketing. Kasi normally, yan yung pinaka-basic, pero nai-skip ituro ng maraming mga leaders sa downlines nila. Lalo na pag ang grupo ninyo, magiging group ninyo, isang nature, karamihan, mga professionals, kailangan ma-discuss yung ganun ka-detail para makita nila na yung aim or networking can also be a career. Kasi yung iba, tinuturuan na agad nating mag-recruit, tinuturuan na agad mag-NDO, tinuturuan na agad paano mag-prospect, mag-OPP, without really telling them ano yung details ng network marketing, ano yung mga intricacies, ano yung mga definition, ano yung mga statistics, ano yung mga pagkaka-make up ng buong history ng network marketing. So, dapat alam din natin yun being leaders. You agree with me? Yes. Now, let's go to skills. Ang title ng portion na to is about building your dreams. Kasi that's the bottom line in this business. You want to make our dreams come true. Kaya lang, ang bottom line, ito itatandaan natin. Number 1, you have to learn the skills first. Sabi mo, skills. Skills. Kasi ang mag-build ng network ninyo, syempre yung activities ninyo, yung everyday na ginagawa natin. And as a networker, as a businessman, iisa lang yan eh. Ang networking or networker at saka pagkakaroon ng traditional business, parang iisa lang. You have to make the most productive thing every day. Ibig sabihin, ang gagawin mo lagi, ano ba yung makakatulong sa business ko? Ano ba yung makakapagpalaki ng negosyo ko? In any given moment, dapat ang lagi nating iniisip, ano yung makakatulong sa production. So, makakatulong sa production, meron ka laging activity. When we say activity, consistent yung mga activities mo. Hindi mo matututunan o hindi mo mai-implement yung mga activities pag hindi mo alam yung mga skills. So, there are 3 basic skills in networking. Number 1, yan yung tinatawag nating retailing, pagbebenta-benta. Isa yan sa mga na-overlook na skills sa business, pero meron kasing proportion yan, merong percentage kung ilang percent ka lang magbebenta. Out of 100%, ang retailing is 20%. Sponsoring is 80%. So, magko-concentrate tayo to build the network, pero never neglect yung importance ng pagbebenta. Kasi, very healthy ang pagkakaroon ng customer base. In fact, sa marketing plan natin, especially yung Unilevel at saka stair-step, naka-base ang promotion, naka-base ang points, lagi sa product movement, sa reorder. So, never neglect. Now, yung mga nagsisimula dito, habang nag-build kayo ng network ninyo, dapat may inject na yung importance ng pagbibenta sa grupo. Kailangan maging kultura na sa grupo nyo yung pagbibenta. Mahirap i-inject, believe me, mahirap nang i-inject yung pagbibenta pagka yung grupo nyo malaki na, tapos nasanayan nila na puro recruit lang ang gagawin. So habang nagsisimula, lalo yung mga beginners dito, i-inject nyo yung culture ng pagbibenta. Paano ba yun, sir? Tuturuan ba yung downline magbenta? Hindi. Ang pag-i-inject ng culture sa grupo, example, leadership by example. So, pakita mo nagbebenta ka. Kasi if what you're downline, kahit hindi mo turuan ng downline, pag nakikita yung ginagawa mo, eventually gagayahin. So, pakita mo, may mga plastic ka lagi ng reorder. Madali naman makita ng leader kung nagbebenta ka bilang upline. May nakikita plastic lagi sa'yo. Pag nakikita lagi sa'yo, global pack, recruit ka lang ng recruit. Pero pag nakikita ka ng may plastic bag ka, di ba? Pag reorder, plastic bag, kaya pag lagi kang may ganyan, nakikita ng mga downlines mo, na nagbebenta-benta. Kasi, uulitin ko, mas stable na kitaan ang Unilevel at saka stair-step eventually kasi doon galing ang residual income. Ang acid test ng network mo ganito. Kung gusto nyo matest ng network nyo na stable, may isa kang question na tatanungin. If recruiting stops today, will I still make money? If the answer is no, ibig sabihin, ang kultura na gawa mo sa grupo mo, puro recruiting, puro paying. But if the answer is yes, that even though recruiting stops today, and I still make money, ibig sabihin ng grupo, malakas sa product, reorder. So dapat, pag tinanong mo yung sarili mo, ang acid test yan, if recruiting stops today, will I still make money? Dapat ang sagot, yes. And magsisimula yun, habang lumalaki yung grupo ninyo, na-inject nyo ng importance ng selling. Ngayon, may napaka-importanteng skills na dapat kayong matutunan eventually pag lumalaki na yung grupo. Ano yun? Yung pangatlo. Yan yung coaching.
Kasi without coaching and mentoring, there will never be duplication. Without duplication, there will never be multiplication in your group. So, ito yung 3 basic skills that you have to master. Diyan lang. Diyan ka lang magko-concentrate in the next coming months. Wala nang iba. Do not complicate your network. Do not complicate network marketing. It is already complicated. So, ang dami mong iniisip na, kung ano ng training. Dito ka lang mag-concentrate. Any training that will fall, halimbawa sa retailing, sponsoring, coaching, doon mo muna i-zero in ang training mo. Any training na wala sa tatlong to, saka na. Saka na. Basta dito muna. Sir, di ba sa sponsoring, ito lang, mahaba na to eh. Kasi nandiyan ang how to present. Nandiyan ang presentation, nandiyan ang home party, nandiyan ang one-on-one, nandiyan ang table presentation, nandiyan ang how to answer objection, nandiyan ang goal setting. Ito naman sa coaching, leadership ang topics dito. How to mentor, how to lead your group, how to coach, how to teach, goal setting, nandito yan sa coaching. So meaning, dito muna kayo magko-concentrate. Kasi marami mga distributors, leaders, naglilito. Ano ba yung mga ituturo ko sa grupo ko? Generally, dapat nandito lang. Yung wala dyan, wag muna. Maliwanag ba? Okay. So, isa-isay natin. Learn the skills. Matututunan mo itong skills sa tatlong paraan. Number 1, knowledge, coaching, and practice. Unahin ko yung knowledge. Paano na matututunan yung retailing, sponsoring, and coaching? Attend ka ng training. Para matutunan mo. Tawag sa knowledge information. Paano ka matututo? Skills through coaching. Pa-coach ka sa upline mo. Pa-coach ka, paturo ka. Ulitin ko yung knowledge na acquired, training, attend ka, katulad nito. Ang napupunta sa inyo dito, information. But ladies and gentlemen, information is not power without action. Ang nakukuha nyo sa akin ngayon, puro knowledge and information lang. Walang points dyan. Walang production yan. If you can translate it to activity and action, get good. Doon pa lang may production. Second source para matuto ka is no less than your uplines. Pa-coach ka. Paturo ka. Pa-guide ka. Ulitin ko yung term, pa-guide, pa-coach. In fact, yan ang dapat number 1 na role ng upline. Hindi yung upline ang gagawa ng activity para sa'yo. Mali yun. Initially, tama yun. Pero pag tumatagal, mali na yun. Ikaw to. Direct sponsor mo. Magbago ka sa una, siya kakausap ng mga prospects mo. Siya magko-close sa'yo. Sa una. Kasi hindi ka pa marunong. Now, ang technique ito. The earlier your downline learn how to do it, the better. For him and for you. Mas nadidelay ang growth niya, nadidelay na matuto, nadidelay mag-practice, mas disadvantage sa kanya at saka sa'yo. Kasi ang nakukuha sa practice, i-explain ko mamaya, madali lang yung OPP per se. Madali lang yung OPP. Yung 1515, ang dali lang i-present. Ang mahirap sa distributor, alam nyo kung ano? Yung confidence para i-present yun. Kasi kung paano, ang dali lang eh. Direct referral, 500. Match sales bonus, 1.5. 16 matches maximum per day. 24,000 a day. Tapos, unilevel, 10%, first level. To second level, to 10th level, 5%. Tapos, stair set, distributor, SE, GE, GA. 10 points, 100 points, 1,000 points. 20, 10, 20, 30%. No pass up, group sales, no demotion. Tapos, ang issue, yung confidence level para mag-lasal. Kailan na-earn yung confidence? Pag ginagawa. So, the more na nadidelay siya mag-present, the more nadidelay yung pagtaas ng confidence niya. Are you getting me? Yes. Kaya, huwag mo i-spoil yung downline mo. Downline. Sponsor. Huwag i-spoil. First few presentations, ikaw. Later on, ang pinakatrabaho ni sponsor, i-coach to kung ano gagawin. I-guide. Hindi para trabahuhin ang network niya. Maliwanag? Okay. So, yung downline, matututo, second na ako, di ba? Una, attend for information and knowledge. Second, nagpapa-coach dapat, nagpapa-mentor. Pero for me, ang best source na matututo siya, alam niyo kung saan? Practice. Because the best teacher is experience. Practice. Ano yung pa-practice? Gawin. Ang dilemma ng maraming sponsor ito, gusto niya siya lagi kasi siya magaling.
Gusto niya siya lagi para yung production mataas. Para yung closing average, yung batting average ba? Mataas. Para lagi may pay-in. Gusto mo ikaw lagi. Tama yun. Kaya lang, ang problema ron, hindi natututo yung down. Hindi natututo. Pangalawa, natatakot kang pabayaan kasi baka mag-quit. Natatakot kang bitawan ba? Baka premature pa, hindi matuto. Mali. Alam mo, pag ang down line, mag-quit talaga. Wala kang magagawa. Mag-quit talaga siya. Ngayon, kung isalang mo siya at mag-quit siya, okay na yun. Kesa later on mag-quit kung kailan mo pinaghirapan sa alam pala mag-quit. Buti pa sa una pa lang, magkaalaman na. Nakuha niyo siya? Maganda na yung magkaalaman. So, salang yung downline. Pag tingin niyo 1 month, ako dati, nag-network, ang cooking time. Ako may cooking time ako, tinatawag. Ang cooking time ko sa direct ko, 1 month lang, dapat marunong ka na. Pag hindi, hanap ako ng iba. Alam niyo nung ako offline, malaki ulo ko. Ano yung malaki ulo? Hindi ako nakadepend sa offline. Ay, hindi ako nakadepend sa downline. Pag downline ko, babagal-bagal, next! Marami ako mahanap, kaya ko maghanap ng kapalit mo. I was not at the mercy of my downline. Pag downline ko, ito kasi yan, pag tinutukan mo mabagal, babagal ka din. Tapos pag tinanong ka ng upline mo, kumusta production mo? Bagal up eh, kasi ang bagal ng downline ko. Nakuha mo? So dapat, nahayaan yung downline yung sumala. Hayaan nyo siya. 1 month lang, dapat marunong na. Ikakadi mo 1 month lang. Alam niyo yung kadi? Sasamahan mo lang 1 month. After 1 month, salang siya. Para ma-practice. Kasi doon siya matututo eh. Wala namang ibang paraan para matuto kung hindi sumalang eh. Ano ka tututo maglangoy? Hindi lumangoy. Subukan mo matuto maglangoy, bumili ka ng libro. Yung Dummies for Swimmers. Yung kulay yellow. Yung buksan mo yung libro, tapos gumaganito ko, habang nakatayo. Habang binabasa mo yung libro. Gumagin. Matututo ka. Kailangan matututo maglangoy. Kailangan matututo mag-bike. Mag-bike. Subukan mo mag-bike. Matututo mag-bike. Nagbabasa ka lang ng libro. How to ride a bicycle. Hindi naman ito. Kaya kahit turuan mo na turuan yung dami, hindi mo tututo mag-COVID. Isalang mo. Ako alam nyo, isang beses lang ako sinamahan ng upline ko sa home party. That's it. Pag-aralan nyo sa inyo. Sino ang mga lumaking distributor sa inyo? Tinutukan ng upline? Hindi. Tinutukan ka ba ng upline mo, Mark? See? Tanong mo si John B. tinutukan ng upline? Hindi. Tanong mo si Kuya A. tinutukan ng upline? Hindi. Tanongin mo si Rodel Ganaban, tinutukan ng upline? Hindi. Si Roy Cueto? Hindi. Si John Mac, paano tututukan ni Doc Ed yun, Presidente? Ang upline kasi ni John Mac, si Doc Ed. Paano lalaki si John Mac? Presidente yun. You know what I'm saying? Ang lumaki sa negosyo ko, pinabayaan ng upline. Kaya sabi mo sa upline mo, tantanan mo ako. Hindi ako lalaki sa kakatutong mo. Paano ko magkamali? Pinag-usapan natin kanina, we learn from our mistakes. You improve upon your mistakes. Your basis and reference are your mistakes. If your downlines do not feel it, can never feel it, pag hindi nila naramdaman yung actual na nakasalang, hindi matututo. Kaya ikaw, upline, may courage ka dapat to take the risk of letting them go. Maraming upline ayaw mag-risk. Masyado mo binibaby yung downline mo. Alam mo yung mga binibaby downline, hindi yan lumalaki. At ikaw, upline, hindi ka rin lalaki pag puro ka baby. Natatakot ka sa baby mo na magalusan, natatakot ka na baka ma-discourage, natatakot ka na baka yung una niyang OPP, o yung una niya recruit, 0, baka mag-quit, tatakot ka lagi eh. Alam mo, pag fear-based ka, hindi lalaki grupo mo. Pag driven ka by fear, hindi lalaki grupo mo. Nakuha niyo ba? Ay, huwag niyo spoil. Alam niyo ba yung mga bata? Yung mga batang laki sa kalsada? Yung mga nasa kanal naglalaro, madudumi koko, nakahubad? Ang tataas ng resistensya niyan. Kumpara niyo sa bata na may lampin sa likod, may polvo, may aircon, ay nako, makalanghap ng alikabok, sipon eh. Ano yun yung mga pediatrician? Ba't ganun? Kasi yung mga madudumis na bata naglalaro sa kalsada, may immunity na. Na-immune na. Eh yung ini-spoil, yung aircon, may lampin, konting dapat, magpa. May sipon, singa anak, singa.
Eh, yung mga nasa kalsada, pag sinisipol, nilalangap lang. Oh. Yun ang matataas ang resistensya. Ganon din sa grupo nyo. Pag overly protective kayo sa downlines ninyo, hindi tataas ang resistensya. Konting reject, ang sama sa loob. Pero yung laging nakasalang sa kalsada, yan ang matitibay. Kaya kayo, paturo kayo sa upline nyo. Pag kaya nyo na, sabihin mo sa kanya, upline! Tantanan mo. Hanggang matuto ka. Okay ba yun? Because the earlier you become independent, the better for you. Take it from me. Take it from your uplines. Kay Papa Spoy, kailangan ma-earn nyo yung confidence as time goes by. Liwanag ko ba yun? Okay. Pangalawa, ang effect kasi nun, pag maaga ka natuto, you can pass that technology to your group. Pwede mo sabihin sa downline, mag-OPP ka na. Sabihin sa inyo, oh, hindi ko pa kaya. May isusumbat ka. Ako nga, 1 month lang, nakaya ko. Kaya mo na rin. Kaya nung ako natuto, isang beses lang ako tinuruan ng upline ko. Isang beses lang ako sinamahan. Ako yung mga direct ko, walang excuse. Pag sinabi ko, kaya mo na yan, Mike. Hindi siya makasabi na, pare, hindi ko pa kaya. May isusumbat ako sa kanya. Sasabihin ko, ako nga, isang beses lang sinamahan ni June. Kaya mo na yan. Tawa mo yan? Pero pag hindi mo napakita na maaga ka natuto, pwede kang balikan ng down. Sabihin ng down mo sa'yo. Sabihin mo sa kanya, mag-OPP ka na, mag-present ka na, kaya mo na yan. Sabihin sa'yo, ikaw nga, tagal mo natuto eh. Tawa niya? Oh. Next, numbers are created by everyone learning and working the network system. Ano ba yung network system? Ang network system, ito. Downline, sponsor. I-sponsoran mo, ikakadi mo, first few presentations, cooking time average 1 month, and then be able to coach them how to do the business para yung nagagawa mo, nagagawa niya. Yan ang tinatawag na network system. Because later on, ganito yan. Oh, ito, bago ka sa network. Kung single-head ka, for example, or dalawa lang ang muna i-develop mong grupo. Kung bago ka, dalawa, papalakihin mo. Tama, mali? Tama. Pag nagpapalaki ka ng grupo, makaka-develop ka ng tinatawag na pattern. Sabihin nyo, pattern. May sistema ka na-develop dito. May sistema ka na-develop dito. Anong sistema na-develop? Ni-recruit, tinuruan, kinoach, pinalaki grupo. Pag malaki na to, ano next na gagawin mo? Ano next na gagawin mo? Di ba maghahanap ka ulit ng re-recruitin? Tama, mali? Ang stages ng networking ganito. Re-recruit ka, bago pa. Re-recruit ka. With the help of your upline, mapalakihin yung grupo. Pag marunong ka na, mapabayaan ka ng upline mo, kasi siya may baring down line. Malalaki. Pag malaki na yung grupo mo, kaya na nila, na-duplicate ka nila, ano gagawin mo? Next. Re-recruit ka ulit. Then mag-develop. Pag napalaki mo ulit, ano gagawin mo? Hahanap ka na. De-develop. Are we clear? Yes. Nagkakaroon ng problema pag humihinto yung upline. Nagkakaroon na siya ng tinatawag na prematurely ng management mode. Management mode, pag nakapagpalaki ng grupo, maasa na sa grupo, hindi na naghahanap. Pero ang tamang sistema ganito, develop ka ng dalawa. Pag na-develop mo na palaki mo na, hanap ng iba, develop mo. Napalaki mo na, hanap mo. Na kung yan lagi ginagawa mo, naghahanap, pinapalaki. Naghahanap, pinapalaki. Ano dapat ang ginagawa mo? Yung pattern mo na na-develop, yung sistema mo, dapat copy-paste na lang. Sabihin mo copy-paste. Copy-paste. Hindi yung may na-develop akong dalawa. Isa, dalawa, napalaki mo. Nag-develop ako ng grupo, nag-recruit ako para palaki. Mag-iisip ako, ano nga bang ginawa ko doon? Paano ko napalaki? Dapat may pattern ka na para copy-paste na lang yung sistema. Ganun dapat kaswabe ang pag-network. Kaya ako binibigay sa inyo ang idea na yan kasi that's how you develop a group. Kaya yan, sila Joseph, sila Chad, yung mga magagaling nating networker, ganun na lang yung pag nag-open, copy-paste na lang yung sistema na ginawa nila sa una. Kaya ganito yan. Yung first na pag-build nyo ng network, believe me, hindi pa perfect ito. Minsan, subject for attrition pa to. But it's okay. Why? Your mistakes, your first few experiences,
are your reference sa next time na pag-build? Makakapag-build ka una, palpa. Sa next na pag-open mo, alam mo na kung i-correct mo. So habang palaki ng palaki, habang recruit ka ng recruit, pagaling ka ng pagaling sa pag-develop, no? Pattern. Later on, as a networker, yung ginawa mo, copy-paste ka na lang. Copy-paste. Madali. Kaya ang networking, habang tumatagal, lumalaki. Pag habang lumalaki grupo mo, humihirap, may mali ka. Dapat habang lumalaki grupo mo, lumalaki. Now, binibigyan ko ng idea, lalo na nagsisimula, para meron na kayong pattern, o meron na kayong way na susundan. Are you getting me? Yes. Na ngayon pa lang, pwede mong sabihin, alam mo itong tinituro ko, walang nagturo sa akin ito. Itong sinasabi ko na, yan muna, palakihin mo. Pag marunong ka na, palakihin mo to. Pag malaki na sila, i-apply mo yung ginawa mo dito sa grupong to naman. Walang nagturo sa akin yan, based on experience. Na dapat, copy-paste ka na lang ng copy-paste. Hindi yung pag nag-open ka, ano nga bang next training ko dito? Ano nga ba? Pagkatas ng training na to, ano nga ba? Dapat kaya mo na meron ka ng reference. Clear? Yes. Okay. So ano ba yung network system? Ito yun. A business based on system. Later on, leaders, dapat ang business ninyo based on system. May sistemang sinusunod. Ano yung sistemang sinusunod? Yung inulit ko lang kanina. Recruit, ikati, turuan, i-coach, palakihin. Pag malaki na, develop ka ng panibago. Huwag kang aasa masyado sa downline. Yung downline ng downline mo, hindi mo downline. Nakiki-downline ka lang. Gawa ka ng sarili mong downline. Are we clear? Yes. So, dapat may sistema because pag may sistema, it means people can be working. If you want to stop, it means that people can be working in other cities, countries, and languages. Everyone can succeed kung gusto ko. Pag may sistema, everyone can succeed because everyone is working the same system based on 3 skills. Ano yung 3 skills? Retail, sponsor, coach. That's it. Do not complicate. Retail, sponsor, coach. Lahat lang ng training, particular with these 3 categories, yun lang ang gagawin at aatinan nyo. Wala na. Bakit kailangan yung coaching? Kasi, tulad ng sinabi ko, hindi mo trabaho na ikaw yung bababa habang buhay sa grupo mo. Sa downline mo. Temporary lang yon. Nagkakaroon kasi ng leech effect. Leech, L-E-E-C-H. Nagiging linta. Yung downline, nagiging dependent masyado. Ikaw din, hindi ka ikaw yung sponsor, hindi ka maka-open ng ibang line pag yung downline mo. Sobra kang tutok. Hindi ka nakaka-develop ng leader pag sobra kang tumutok. Ang talagang trabaho ng upline, alam niyo kung ano? Mag-coach, mag-develop ng leader. Kung activity lahat sa upline, mahihirapan ka naman. Take it from me. Observe the top distributors. Walang tumutok sa kanila. In fact, nung pinabayaan sila, saka sila nag-shine because they took over. They assumed leadership. Paano mag-assume ng leadership ang downline kung lagi nandyan yung upline? Maliwanag? Okay. The success secret? Anong sikreto? Para maging successful. Sabihin nyo, competence. Competence. Ano sa Tagalog yung competence? Gumaling, magaling, level ng galing. Kailangan ng downlines gumaling. Saan gagaling dapat? Sa 3 bagay. Retail, sponsor, coach. Sa 3 bagay lang kayo gumaling. Ang success secret, everybody is competent enough to do the OPP. Everybody is competent to invite. Everybody is competent enough to answer objection. Competent enough para maglatag ng OPP natin. Ibig sabihin ng competent, marunong, magaling. Paano gagaling? Again, by practice. At paano gagaling? Knowledge, coaching, and practice. Kasi pag may competence, they become confident. Di ba pag magaling ka, nagiging confident ka? Parang bilyar. Pag magaling ka magbilyar, ang lakas ng loob mong manghamon, pustahan. Pero pag hindi ka magaling, kasi ikaw ang hinahamon, ano sasabihin mo? Kayo-kayo na lang. Tama ba yun? Pagka ikaw nakapag-review kang mabuti sa gabi,
Exam mo bukas, nag-review ka. College tayo, exam mo bukas. Malakas ba yung loob mo? Di ba, smiling face ka na pumapasok sa klase. Pero alam mo yung mga kaklase mo hindi nag-review. Ano sa kaupo? Bro, sa kaupo. Sabi ako sa'yo. Yung mga ganyan. Tama ba? So, ito yung sinasabi ko. The more na nade-delay sila, na maglatag, na pabayaan, dinidelay mo din yung development ng confidence nila. Kaya maraming distributor nababansot sa pagsuspoil ng upline nila. Kaya huwag kayong papaspoil. Leader ka na. Ang kailangan mo lang, mag-coach sa'yo. Hindi yung habang buhay nandyan sa'yo. Maliwanag ba yun? Eventually, you have to realize this. Eventually, you will have to do your business by yourself. You have to fly on your own, but you are never alone because yung upline mo nandyan para i-mentor. Learn to be independent, but never alone. Tandaan nyo, kontrata nyo sa AIM Global, ano nakalagay? Independent distributor. Hindi nilagay na dependent distributor. Kasi that's the only way I can make you realize to really grow in this business. Ito naman, alam naman pa, alam mo yun, pasikot-ikutin ko pa straight to the point. Leader kayo. Gusto mong umaman, gusto mong matuto, gusto mong lumaki yung grupo mo, salang ka. Huwag ka mag-develop kung meron ka sinasandalan sa industriya mo. The only bonus na lang pag yung upline mo, tinututukan ka pero hindi yung obligasyon dapat. And also, pinatatamaan ko rin yung uplines dito. Learn to take the risk. Balik pa rin yung mag-isa yung downline nyo. Minsan yung mga upline natatakot pabayaan yung downline kasi baka bumaba ang production nyo. Mali. Kailangan mag-risk ka. Ano pa? O, di pag confident na, ano nangyayari? Diba? Increased confidence, ano yung mangyayari sa production? O di mag-increase ang result. Kaya pag may problema sa resulta ang grupo, check yung confidence level. Again, kala natin laging ang solusyon activity. Tama yun. Pero ang tanong mo lagi, bakit hindi na-implement ang activity? Bakit kulang yung downline mo sa sponsoring? Bakit kulang siya sa invite? Train naman ako ng train, hindi productive. Mali nga eh, kasi nagtitrain ka lang na activity, hindi mo chine-check yung confidence level. Paano yung train mo? Paano mag-OPP? Hindi niya naman na-apply kasi nga, walang kumpiyansa sa sarili. Walang confidence. So to check, yung result mo, hindi ka masaya sa result, i-check mo yung confidence level ng grupo. Nangyayari yan kahit sa sports, kahit na gano'ng kagaling ang mga players, pag mababa ang moral nila, they can never deliver. Same way with us. Kailangan ng confidence level mataas. Ako nga may mga kilala ako, hindi man magagaling na distributor, pero lintik ang confidence level. I mean, when they talk, hindi gano'ng kagaling, hindi impressive. When they talk, di mo pa maintindihan. Kinakain ng salita. Communication skills, ilang distributor natin, hindi ko na bibilangin. Ilang distributors na pag pinakikinggan mo, ito, di ko maintindihan. Kinakain ng salita. May problema sa communication skills, pero lalaki ng checking. Why? Taas ng confidence. Angin mo yung galing mo, kung wala ka namang confidence, di mo rin mailabas. Pero kahit di ka magaling, pero may confidence ka, lalaki mo. Remember, basahin nyo to. Remember, ulit. Remember, independent distributors are the key to success. Ano nakalagay? Independent. The more you create independent distributors, the more you will be able to create a huge group. Are you ready to fly? Yes. Yung yes niya ang baba. Yung iba nagtataka, sir, wala pa akong backpacks. Are you ready to fly? Yes. Ako, meron akong downline nun. Best friend ko. Siyempre, pag best friend ko kasi too much familiar eh. Kung tipong sabihin, hindi ako pabayaan bro, ikaw muna mag-OBP sa akin. Alam mo yun, isang buwan na, puro lagi ako nagpe-present sa kanya. Eh kahit ang galing-galing marunong na siya. One time, kung mag-home party kami, Cavite, wala pa kaming kotse, nasa bus kami. Sabi ko, sa bus ha, magsasakit-sakitan ako ng ngipin para lang pagdating namin sa venue. Hindi ako makapagsalita. Nasa bus pa lang kami, sabi ko, Mike, sakit ng ngipin ko bro. Sakit talaga. Hindi ko masakit. Pagdating na, tarantag-taranta siya, ano kailangan mo bro? Hindi ko talaga, sakit talaga. Nakakita ng butika. Bigla akong constant ha.
Hindi, pinainom ako ng hindi naman masakit talaga. Pinainom ako, sabi ko masakit pala. Ang dami nang pinainom sa akin. Yun ang kahirap pag nagsisinungaling ka, kakakamain ka talaga. Nahihilo na ako sa Ponstan. Wala na, sakit talaga yung ko. Parang lang sumalang siya. Ayun, hindi nagamot ng Ponstan kasi nagsasakit-sakitan nga lang. Napilitan siya nagsalita. From there, alam mo, doon pumutok group. Doon siya natuto na kaya niya pala. Tapos ang sarap ng feeling. Pag-uwi namin, nasa bus, sabi niya, parang sarap pala ng feeling mo pag nakaraos ka na. Tapos it becomes addictive. You know one good thing about the thing that you fear most when you're able to conquer it? It becomes addictive. Hahanap-hanapin. Ayun. Kaya may mga, minsan, si Doc Ed nga sinabi niya sa training niya minsan na pinag-gather niya isang downline niya ng isang sa Jollibee, magdala ng maraming tao, nasa 200 yata yung attendees, tapos on the last minute, sinabi niya, hindi ako makakapunta, kayo na bahala. Sinadya niyang hindi pupunta kasi doon nagsishine ng downlines. Kaya huwag sasama loob niyo pag minsan na hindi kayo napupuntahan ng downline, ay ng upline niyo. Kasi doon kayo magsishine pagka napapabayaan na kayo. Oh, next. Independent distributors, ha? So, pag natutunan nyo na yung mga skills na sinasabi ko, yung retailing, sponsoring, and coaching, ganito na yung flowchart niya. This is very, very important. Yung results ninyo na gusto sa in, di ba? Dream house, money, cars, travel, etc. Magmamaterialize lang yan pag may network ka na healthy. It will never materialize pag wala ka network. Maliit na grupo, maliit na resulta. Malaking grupo, malaking resulta. So sometimes we focus so much on the result na hindi natin tinatanong, enough na ba yung network para mag-produce ng result na. So backwards natin i-analyze. Network will be, network madidevelop pag meron kang activity ginagawa everyday. Ang tanong ko sa'yo, ano ba ginagawa mo araw-araw? Because gold requires digging everyday. If you will treat your group or if you will treat your results as gold, ginto, araw-araw nunguka yan. Everyday, if you want to get your results na mabilis, everyday productive ka. Everyday ginagawa mo yung business mo. Kumakausap ka ng tao, nagre-recruit ka, nag-OPP ka, nagbebenta ka. At any given moment, sabi ko nga kanina, kailangan productive ka. Yung activity, paano mapuproduce yan? Depende yan sa planning. And of course, it will all depend upon your goals. So tignan mo, ang tagal-tagal ka, ito ang tinitignan natin. Pero titingnan mo backwards, marami muna palang dapat pagdaanan bago makuha yan. Ano dapat yung network mo? May users ka, may retailers ka, may network builders ka. Paano mapuproduce itong network na to? Based upon your activity. Prospecting, recruiting, presenting or presentation. May iba-iba tayong presentation. May table presentation or sometimes we call one-on-one. May home party or house meeting. May centering or office presentation. Ano pinaka-importante dyan? Merong big days, company sponsored, nagre-rent ng Jollibee, McDonald's, tapos doon yung dadalhin yung recruit, pupunta kami mga speakers bureau doon. Sipin mo, iba-iba yung manner ng presentation, may one-on-one, home party, centering, big days. Ano pinaka-importante dyan sa apat na yan? Lahat. Kung saan may tao, saan ka pwede mag-recruit, doon mo dalhin. Hindi ko pa nga sinama dyan, nagpupunta mo yung mga prospect mo sa bahay, may ginagawa din yun. So, ang activity is numbers game. Sabihin nyo, numbers game. Numbers game. Pag sinabi ko numbers game, paramihan. Paramihan to. Paramihan ng prospecting, recruiting, presentations. Dami yan. What you lack in skills, you can always make up in numbers. That's why networking is called a numbers game. Sa dami na kinakausap yun. Ano pa activity nyo? Meeting after meeting. Yan yung pagkatapos ng OPP, i-closing nyo. I-follow up nyo para mag-pay-in. Pag nag-pay-in, tuturuan nyo mag-goal setting. Pag nag-goal setting, tuturuan nyo paano mag-invite para ma-duplicate kayo. And eventually, matutunan nyo yung retailing, sponsoring, and coaching. Ito lang ang activity. Wala nang iba. But again, ang issue nga natin dito, mahirap pag-usapan tong activity. Pag yung confidence level ng downlines, mababa. Kaya nga pinuna ko muna kayo kanina sa basics ng networking. Kasi sometimes we teach you the most advanced thing without you going to the basics first. Sometimes people, push mo, maghanap ka ng prospect, mag-recruit ka. Pinupush mo mag-recruit,
Pero deep inside, wala pala siya ng confidence kasi hindi niya naiintindihan ano yung networking. Kaya kanina, pinag-usapan muna natin, ano ang history ng networking, ano ang past, ano ang present, ano ang future. Such that magkaroon ka ng enough confidence about the industry, about AIM Global, para pag pinagagawa sa ito ng upline mo, wala ka ng inhibition. Kaya ang issue, minsan hindi mo ginagawa to kasi mababa ang confidence level mo about yourself, about the industry. Are we clear? So ano yung implement mo? Paramihan ng activities na. O pag inulit mo ng inulit to, ano yung puproduce niya? Di network. Pag lumaki network, eventually magkakapera ka para mabili ito mga pangarap. In terms of planning, it's very important to manage your time properly. Part-time ka, anong commitment mo? Every day or every other day? Pag full-time ka, anong gagawin mo? Anong oras ka gigising? Anong oras ka uuwi? Manage your time properly. Ako nung part-time ako, 8 to 5 ang work ko. I make it a commitment that every day, I do my business. Pagkatapos 8 to 5, 7 o'clock, dapat nasa office ako sa Green Hills ang office namin before. May recruit ako wala, nagpupunta ako sa office. Hindi man ako nagpupunta sa office namin after 8 to 5 na job ko, meron akong kausap somewhere. Meron ako in-OPT, meron ako pina-one-on-one. In other words, I made a commitment to do the business daily after office hours. Pag Sabado, wala akong trabaho, buong araw, nag-networking ako sa former company. And that's a personal discipline for me. Na pag yun ang sinet kong time management ko, I make it a point na ini-implement ko siya. Hindi yung tamarin ako, bukas na lang. No. Commitment siya. Pag sinabi kong everyday, pupunta ako, may activity ako, everyday talaga. Kalaban ko sarili ko kasi nakakatamad, nakakapagod. Lalo na pag may projects and deadlines kami inahabol sa former job ko, nakakapagod na, nakakadrain na yung work ko, tapos may kakausapin pa ako. Pero personal discipline yun because I want to become successful. So manage your time properly. Mga full-time dito. Ang danger ng full-time, tanghali ka gumising. Ang danger mo full-time, you can always put off till tomorrow what can be done today. You always procrastinate. Dami kang timing. Bukas na lang. Full-time naman ako eh. Hindi porket, tignan mo mabuti. Pag ginawa mo full-time ang AIM, isipin mo, job mo siya. 8 ka rin, 8, dapat nasa labas ka na ng bahay. Kasi kahit mag-work ka sa labas, na hindi AIM, kahit may job ka sa labas, iba 8 ka rin magre-report? Anong oras ka uwi? 5. This is 9 hours. Ganyan ang mindset mo dapat sa AIM. Gigising ka na umaga, lalabas ng bahay, gagawa ng activity, hanggang gabi. Hanggang gabi, hindi ka tulad ng iba, gigising alas 10, manananghalian. Bago umalis ng bahay, manunod pa ng itulag. Hindi makalis ang hindi napapanood si Raisa May. Pupunta sa opisina, maghihintay ng recruit hanggang alas 2. Marirealize niya na Indian siya alas 4. Magmimerienda sa galeriya, alas 5 na babalik sa opisina. Attend ng OPP, 7 o'clock. Wala na naman siyang recruit. Uuwi alas 9. Pagdating sa bahay, papagod. Anong ginawa mo? Tapos 3 buwan ng ganun, wala naman nangyayari sa akin dito, lokohan to, lokohan. Yung mga full-time, baka pagka hinimay-himay ito yung ginagawa mo araw-araw, baka mapahiya ka sa akin. Tandaan niyo mabuti to. Kung si Doc Ed, BOD, ang boss nyo, ano na employment, boss nyo, na full-time, ilagay natin na employment ang AIM. Parang ito ang employer mo, ikaw bilang distributor, empleyado ka na. Sa pinakapakita mong galaw na full-time ka, ito kayo mga boss, mga BOD, matutuwa kaya sa ginagalaw? I-hire ka kaya nila sa ginagalaw? Nanahimik ka. You know what I'm saying? Yes. Naalala niyo yung law of compensation? Yung law of equivalent exchange? Ano yung law of equivalent exchange? Bago ang universe may balik sa'yo na compensation mo, dapat may naipakita ka mo ng effort. Dapat equivalent dun sa babalik sa'yo. Hindi naman walang babalik pag wala kang sinimulan. So, huwag gagalaw na sakto lang. Don't be a mediocre person. Don't act na, sakto-sakto lang. Sagad, always do your best. Kaya ulitin ko sa mga nag-full time, kung
kung boss mo sila ang BOT, tanong, i-hire ka ba nila? I-retain ka nila? O tatanggalin? Kasi, it's upon the way you actually carry out your job. So, pag full-time ka, make sure, full-time ka. Pangalawa, paano masasabi na isang trabaho sa isang trabaho? Paano masasabi na 10 years ka na? Kung nagtatrabaho ka, working or empleyado ka, paano masasabing 10 years na yung tenure mo dyan? Masasabing 10 years if for the last 10 years, you work from Monday to Friday, at least 8 hours a day. Itin ko. Masasabing 10 years ka na sa job mo na ang basis ito. You work from Monday to Friday, at least 8 hours every day. Kaya ka 10 years. Now, yung mga magsasabi sa akin, Sir, 1 year na po ako sa AIM Global. Kung ito ang gagawin nating basis, for the last 1 year ba, Monday to Friday, nag-AIM Global ka, 8 hours a day. No. Baka pag dito ko binish yung 1 year mo, baka 1 month ka pa lang sa AIM. So when does your business start in AIM? It's the day when you became serious. Magsisimula ang negosyo mo sa amin kung kailan ka seryoso. Hanggat hindi ka pa seryoso, huwag mo munang bilangin yung mga araw na nag-AIM Global. Are we clear? Yes. Okay, di ba dyan? Sir, 3 years na ako, pero hindi ka pa rin seryoso. Good news, di ka pa rin nagsisimula. Clear? Kaya huwag yung bibilangin by time. It's about yung day na kung kailan kayo naging seryoso. So, manage your time well. Huwag kayo magsasayang ng oras. Mas mabilis kayo maging successful, the better, kasi hindi ka maiinip. Less ang pressure sa paligid mo pagka mabilis ka maging successful. Kaya paspasan nyo. The universe loves speed. Sabihin nyo speed. Speed. Mas kumakampi ang mundo sa taong mabilis. Sa taong mapaspas. Babagal-bagal ka, wala kang biyaya. Be bold, and mighty forces will come to your aid. I had a personal experience about that. Hindi ko alam paano ako naging successful. In fact, if you will ask a lot of our distributors, tell them, interview si Joseph, paano ako naging successful? He will never be able to answer to you directly ano yung nagpasucceed sa akin. Most people will tell you, basta alam ko lang, gusto ko maging successful. Pero yung detail kung paano, hindi ko na alam. You know why? Kasi pag may commitment ka sa goal mo, the universe will help you get there. Ibigay sa iyo yung tamang tao, circumstances, and events para hindi sa'yo. Take it from me. Hindi ko alam paano ako nag-succeed. Pero ako lang gusto ko talaga maging successful. Alam niyo ba, katulad na sinabi ko, isang beses lang ako sinama ng upline. Home park. Ang trabaho ko nun, taga-impla lang ako ng, alam niyo yung betadine? Yung may product kami, kaya paputiin kasi yung betadine. Ganun lang ang trabaho ko. Siya yung nagsasalita, ako yung assistant, tagahawak lang ako ng basong ganyan. Siya tagahalo. Ganun. Kunwari yung styrofoam, may product kami nun, kayang tunawin yung, parang yung ano natin, yung Olejuice. Meron kaming Arctic Sea. Sa harap lang akong ganyan. Oo, dyan. Tapos mapuputol. Takbo ako sa kusina, hugas. Palit na naman. Yun lang ang trabaho ko. Pagkatapos ng home party, naghuhugas ako sa kusina. Narinig ko yung upline ko, si Jude. Oh, gusto niyo bang bumalik ako dito? Babalik ako dito next week Sunday. Mga tao, tuwang-tuwa. Ako naman, yung tenga ko, pumapalak. Babalik yung upline. Mag-uwi namin, bye-bye. Pagsakay namin sa akin, sabi ko, pare, thank you ha. Babalik ka sa Sunday. Hindi kumikibo, nagda-drive. Sabi ko, pare ha, talagang, yung tuwa-tuwa ako kasi nag-volunteer. Maya-maya, sabi ba naman sa akin, actually bro, hindi ako pwede sa Sunday. Alam mo, napapikit ako. Pumait yung laway. Wala yung laway ko na sabi ko, naibig ko sabihin. Lakad ako, nasa Legazpi ako. Lipa. Meron meeting yung Lions Club. Nakita ko sa directory ko. Yung pala sinadya na sabihin sa tao na darating siya, pero hindi pala darating. Sama na loob. Best friend. Sinumbat ako. Akala ko ba mag-best friend? Ay, lahat na sa mundo sinumbat. Lahat, nung may assignment ka nung araw, tinutulungan. Lahat na. Hindi ko meeting. Alam mo, napikon ako nung sinabi sa akin. Sabi ko, i-cancel na lang natin. Alam mo, napikon ako nung sa sinabi. So, i-cancel mo, sino ba mawawala? Hindi na ako meeting. Nung nakita ko sa bahay namin. Sige bro, di ako nagpapay. Talagang nagdabog pa ako. Ay, nakita ko talaga. Pero wag ka, pag siya speaker, nire-record ko sa ulo. Yung alam yung recorder, nung araw malalaki. Nandito ako sa pinakasulok ng seminar, nire-record.
Kasi may 1 linggo pa ako bago mag-Sunday. Pagdating ng Sunday, home party ko, hindi dumating. Lahat ng suot ko, hiram eh. Hiram sa kuya ko lahat. OPP. Merong isang alin, ang pangalan Tessie, Tita Tessie, naka-duster lang. Matanda na. Pagkas ng OPP ko, sabi sa akin, lumapit. Sir, pwede bang magpaganito rin ako sa amin? Imbitahin ko yung mga tao sa amin. Sabi ko, pwede po, basta gawin nyo, mag-pay-in muna kayo. Bukas po, punta kayo sa opisina, bumili kayo ng combo pack. Para yun na po yung i-display natin sa house meeting natin. O, sige, pupunta. Pumunta ng Monday sa office, combo pack. The following Sunday, alam niyo yung Tita Tessie pala, nagtatrabaho sa factory somewhere in Valenzuela. Na yung factory, gawaan ng ketchup ng Jollibee. Yung ketchup ng Jollibee. Siya pala ang nanay-nayayan sa factory na yon. Siya yung pioneer, nanay-nanayan, na kung ano yung sabihin niya sa mga tao, sinusunod. Sinabi niya sa mga tao, mag-pay-in kayo, nag-pay-in lahat. I don't know exactly what happened. Nakadaster yung matanda, hindi mo akalain. I don't know kung paano nangyari, umabot sa network yun, nakilala ko siya and everything, but because of that lady, doon ko nakuha yung pinakamataas na posisyon sa office namin. After 2.5 months, I became a manager because of that lady. Ang lesson doon is this. Bakit tumabas yung bababae yun sa network? I cannot explain. Isa lang ang gusto ko sabihin. The universe will provide you with whatever you need if you're so desperate enough to become successful. Pag gusto mo mag-succeed, darating sa'yo ang tamang tao, darating sa'yo ang tamang circumstances, event, darating ang tamang oras. Ngayon, makigrupo. Dahil sa kanila. Kaya people, kaya dapat masigasig ka. Kailangan, the universe loves speed. Mabilis ka dapat. Pag sinabi ng, no excuse. Hindi ko pa kaya mag-OPP. Pero nandyan na eh, nakasalang ka na eh. Tuloy. O di, I was rewarded because of that. May kapalit. Okay? Ang goals, smart. Ang goals dapat, specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Now, pag pag-uusapan natin mabuti, makikita nyo yung goals nyo, equal dun sa results ninyo. Yung sinet mong goal, yun din yung result mo pala. Nahalata nyo ba? Yung sinet mong goal, yun din ang magiging resulta pag tama ang galaw mo sa gap na to. In case you do not get your goals, always go back to the 4 pillars of success. Number 1, make a decision. Take action. Pag palpak, hindi nyo nakuha result nyo, analyze the result, and adjust. Sa 4 na to, ang pinaka-importante, itong adjust. Dapat marunong kayong mag-adjust. Sabihin nyo, adjust. Adjust. Do not stick to a plan that doesn't work. Pag hindi nagtatrabaho, hindi effective yung ginagawa nyo, change. That's why yan yung importance ng upline, because uplines are supposed to be your mentors. Turuan ka. And pagka sinabi ng upline mo na yung mga babaguhin sa'yo, huwag kang ma-offend. Pag sinabi sa'yo ng upline mo, kulang ka kasi ng prospecting eh. Huwag mong sasabihin, ano tingin mo sa akin? Taman? Defensive ka masyado eh. Kailangan you have to take criticism positively. Can you do that? Yes. Leaders are, ano ang leaders? Kailangan you can take criticism positively. Leaders can take criticism positively. Constructively. So, analyze your result. Matatagal na rito, 1 year, 2 years, 3 years. Hindi kayo masaya sa result ninyo. Analyze your result. Saan ka mag-a-adjust? Planning, activity. Pag hindi mo nakukuha, kung lalagyan ko ng numbers to, kung ito yung result is 5, 4, 3, 2, 1. Pag hindi mo nakukuha yung result mo, always go back. Number 3. Are we clear? May natututunan ba kayo? Yes. Mamaya, meron tayong open forum. Magbibigay ako ng 15 minutes before I close. Kung meron kayo question, you can ask me. Kaya lang, itutuloy-tuloy ko na lang muna para isahin yung oras natin. Kopyahin nyo to. Kung may kukopyahin ko sa akin, ito, gusto kong kopyahin itong slide na to. Kasi dyan kayo mag-concentrate for the next
few years in your career in networking. In fact, kahit global ambassador na kayo, babalikan nyo yan. Babalikan nyo yan. Diyan nakalatag lahat ang kailangan mong gawin sa pag-build ng network. Wala nang iba. So don't confuse yourself. Huwag niyong lilituhin yung sarili niyo. Diyan lang kayo magpo-concentrate. Ngayon, I'm sure just by looking to this slide, I'm sure may nakikita kayong kulang sa ginagawa ninyo. Tama mali? Tama mali? Diyan yung makikita yung kulang. Ay, kulang pala ako ng ganito. Ay, kulang pala ako ng ganito. Sa prospecting at saka recruiting, hindi pwedeng bigwit ang ginagamit nyo. Dapat dyan, fishnet. Numbers talaga. Paramihan. Nakakapagod ba? Oo. Pero katulad nga ng sabi kanina ni Ren, pag paulit-ulit mong ginagawa, mas dumadali because along the way, you develop strategies and techniques. Eh, yung strategy and technique na yun, hindi na-apply na magsasabi, ikaw na yun, doon ka na matututo. Minsan, may mga distributors na malapit sa amin, ano yung mga technique, strategy. Mahirap ituro, alam niyo kung bakit. Ikaw makaka-develop nun. Ikaw makaka-isip nun. Wala nang iba. Kaya damihan nyo, lalo na itong activity. Yung time management nyo, ayusin nyo mabuti. Yung ng oras. Maraming time wasters. Hindi ko nababanggitin dyan. Number 1 ng time wasters, yung alam mo na, manonood ng TV. Pag-network ako, wala mo nanonood ng TV. Lalo na news, wala mo na lakwatsa, wala mo ng dead. Alam mo yung dead? Dead, yung kakain kayo ng girlfriend, boyfriend, dead. Ng sini, wala mo ng dead, saka dead. Ha? Ang tawag sa negosyo natin, postpone gratification. You have to postpone gratification for greater glory in the future. Postpone mo. Saka na yung sarap. Business before pleasure. Business before pleasure. Hindi pwedeng business and pleasure. Hindi ako niniwala. It's always business before pleasure. Saka na pagsabayin pagka global ambassador. So ito yun. Dito lang kayo iikot. Okay, let me go back to, let me go to the next thing. Diba nasa, sabi ko kanina, yung number 1, building your dreams. Going back, learn the skills first. Number 2, ito, become competent. Ano yung competent? Sabi natin kanina, magaling, marunong. Paano ka magiging marunong at magaling? Based on tatlo. Sabi mo, KSA. Sabi mo, KSA. Knowledge, skills, and attitude. Pag pinagsama-sama mo yung knowledge, skills, and attitude, you become competent. Yan ang magpapagaling sa'yo. Distributors of AIM, hindi kayo kukulangin sa knowledge. Grabe training sa atin. Alam nyo ba sa book industriya, ang kinaiin kita ng training, AIM Global. Mga ibang networkers, gusto kayo makuha. Alam nyo ang sabi nila? Nag-AIM, well-trained na yan pag kinuha mo. Kaya huwag kayong paggagamit. Makikinabangan lang kayo ng iba. Kaya kung may makikinabang ng galing nyo, walang iba, kundi sarili nyo lang. Ha? Kaya ang AIM, hindi tayo magkukulang sa knowledge. In fact, ang mga distributor, overly trained na nga minsan. Dami ng alam. Hindi na alam ano unahin. Ang kulang ng maraming distributors, skills and attitude. Skills, kasi hindi na-apply yung natutunan. Attitude, because a lot of people do not want to change. They can never let, hindi nila mapakawalan. They have a hard time letting go of those things that no longer serve and help them. Today, you have to make a decision of letting go of things that no longer serve and help. Kailangan kalimutan mo yung sarili mo hindi nakakatulong sa'yo. You need to change. Kung dati may pagka-pessimistic ka, you need to be optimistic. Dati ang maraming negativity, tanggalin mo yan. Isa kang distributor na warrior. Alam niyo yung worry? Alam niyo yan ang isang pumapatay sa distributor. Kasi worry nanganganak ng fear, nanganganak ng doubt. Never worry. Ano mangyayari sa akin dito sa nakuhahanap? Ang hirap. Ano kayo mangyayari sa akin dito? Totoo ba talaga to? Si nanay nagagalit na grabe ng pressure ko. Pinalalayas na. Pinakargaduhan. Pinakakawalan ng government. Nakapagkasuyan ko. Hawa-hawa naman. Ano? Alam mo yung gano'n? You know, what's bad about worrying? If you keep worrying, it takes away your peace of today. Worry is something you develop in your mind na hindi pa nangyayari. But when you use your emotions, nagkakatotoo yung mga worry ninyo.
Let go of the negativity. Ano yung mga yun? Hate, jealousy, selfishness, greed, worry. At tanggalin mo na yun. Forgive people. Do not, sabi nga natin, di ba, do not hate the person, hate the behavior. You have to be kind to everybody because hindi mo alam ano pinagdaanan ng mga taong yan. Let's go. Dapat clear ka na, successful. Dapat ang laman ng puso mo, hindi yung tipong, gusto ko yumaman. Bakit? Para makikita mga kapitbahay ko pag mayaman. Gusto ko magkakotse. Bakit? Para masagasaan ko yung mga yan. Bakit gusto mo yumaman? Para ako sikat tuwing reunion. Iba yun eh. Pangit na yun. Pangit na purpose yun. Know your purpose and dapat ang intentions mo clear. Maayos. So yung mga tingin mo pangit sa'yo, tanggalin mo. Huwag kang defensive pagdating sa correction sa sarili. Maging defensive ka sa ganda about you. Pero huwag kang maging defensive sa mga pangit tungkol sa'yo. Mga habit na pangit, tanggalin mo na. Pagiging tamad, tanggal. Complain ka ng complain, tanggal. Madrama ka, tanggal. Hindi ka, ano ba yun? Maraming ganun eh. Biktima ka lagi, tanggalin mo na yan. Ikaw si blaming mode ka lagi, tanggal. Negative, tanggal. Mainitin ulo, tanggal. Tanggalin mo na. Kaya, ulitin ko sa dalawang to. Sa tatlong to, knowledge, skills, and attitude. Nahirapan ng tao sa skills and attitude. Pinakamadali dyan, knowledge. Number 3, so building your dreams. Accelerate your learning. Bilisan yung matuto. Why? Kasi pag mabilis ka matuto, mabilis kang makikreate ng pera. Mabilis kang makakreate ng wealth mo. Now, this is your career. Pag-aralan nyo mabuti. Leaders are readers. I encourage lahat ng mga trainings na kinoconduct ko ng ganito, of all the people I talk to whenever I train, I always encourage reading. Hey, accelerate your learning. Buy books about networking. Buy books about personality development. Ako, alam mo, hindi ako nagpapairam ng libro. Kasi ang prinsipyo ko dyan, pag nagpairam ako ng libro, dinideprive kita ng knowledge na dapat sa'yo. Kasi pag bumili ka ng libro, at least may treasure ka. Pag pinahiram kita, hindi ka nabibili ng libro para sa'yo. I never lend books. I give, but I never lend. Bili ka, basa, dami mo babasa. Okay? Hindi naman to pabilisan, kaya mauna ka munang matuto. Yung iba gusto ka dito eh. Habang natututo, kumikita na. Hindi pwede, kailangan you have to value learning over money. Sabihin mo, value learning over money. Value learning over money. Mauna munang i-value nyo yung matuto ka bago kumita. Madali nang kumita, basta matuto ka. Eh, huwag ka magmamadali na. Kita. Masyado nagmamadali sa kitaan. You need to be tested. Kaya dapat matututo kayo kasi ite-test kayo. Alam mo sino magte-test sa'yo? Hindi upline. Hindi downline. Ang magte-test sa'yo, universe. You know, it's amazing because ite-test ka muna kung karapat-dapat ka na maging successful. Ite-test gano'n ka emotionally stable. Ite-test ang commitment. May mangyayari pa nga minsan, yung binil mong grupo, mawawala. O wash out. Hindi mo ma-explain bakit. Pero test pala yun. You need to be tested. Okay? You cannot expect consistent result until you are completely confident. Eh dapat pag-aralan nyo mabuti. Hindi po nakukuha sa tsamba to. Well! Correction. May nakakakuha ng tsamba. Pero alam mo, laging may law of the universe na ganito. Anything that is gifted to you by the universe will always be taken away from you if you do not know how to self-create it, to recreate it. Ang isang bagay na binigay sa'yo na hindi mo kayang ulitin, hindi mo kayang gawin, laging kukunin. Kaya mga bagay na nakuha ng tsamba, madali rin mawawala. That explains why mga tumatama ng loto, hindi long-term na yan. Kasi anything that is gifted, without you having the capacity to recreate it, will always be taken away from you. Kaya may mga nagiging networker, lumalaki ang grupo ng tsamba, pero yan din ang unang-unang nawawalang grupo. Are we clear? Yes. Kaya dapat scientific ang pag-build nyo. Pag sabing scientific, based on proven techniques, based on proven patterns, and based on proven system. Kaya kayo nagtitraining na ganito, ang dinidevelop nyo dito, hindi naman knowledge because more or less 90% of what I said, alam nyo na yun. Pero ang bago na ini-inject ko sa inyo ngayon, mag-develop kayo ng sistema.
sistema kasi negosyo to eh. Parang McDonald's, anybody can just, develop a burger better than McDonald's. Pero hindi kayang gayahin ng marami yung sistema ng McDonald's. Na from the cow, baka, pupunta sa